Yo, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up mga pare ko, kamusta? Welcome back sa aking YouTube channel. Alam nyo na kung bakit tayo nandito. Ito ay ang PNT. Hindi siya ONT, ito ay PNT, prediction ng tanga, di ba? Pero pwede rin siyang ONT. Basta ito ay galing sa tanga. Syempre, nandito tayo para bigyan ng opinion or prediction ang Basilio versus Sinyo. Syempre, inaabangan nyo to, Basilio versus Sinyo, at kahit ako, isa ako sa mga nag-aabang ng battle na to, Basilio versus Sinyo. Syempre, bago ako mag-umpisa, gaya na dati, gusto kong pasalamatan ng aking mga sponsors. Syempre, nandiyan ang Skin Goddess kay Madam Freya. Maraming salamat, Madam Freya, sa pag-aalaga ng aking skin. Yon, Sheenwear kay Kuya Mabagtingla, at sa aking pinakamalapit na inaanak si Sheen Rojan, aka Bosyo ng Mundo. Let's go! Syempre, nandiyan din ang Crown Manila kay Kuya Nico Manning. Maraming salamat, Kuya Nico Manning, sa mga solid na cup palagi. Hindi lang talaga ako nagka-up ngayon kasi papakapal ako ng buhok. Egocentric kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat. Sa hindi pa nakakapanood, ispatan nyo yung mga ibang video ko, may egocentric akong damit doon. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex Llagas, sa mga angas na acid wash na sinusuot ni Jonah sa tuwing namimiratat ng gagatas. Casa Coco Amadeo sa mga trip mag-staycation sa Amadeo, yan po. Punta lang po kayo sa Casa Coco at mag-inquire kayo doon, napaka-solid niyan. Gracia Worldwide kay Boss J. Chris at sa kanyang pinakamalupit na misis si Madam Georgia. Ito pong suot kong hoodie, Gracia. Ayan o, tingnan niyo yung print niya, ay yung ano niyan, burda niyan, boss, napakalaki. 7-4 kay Papa Ethan Martinez Dominguez. Maraming salamat, Papa Ethan, I love you. Okay, mapunta tayo ngayon sa prediction. Malamang isa rin kayo sa nag-aabang. Kung napanood nyo yung break it down nila Kuya Luns, ang gustong mangyari ni Kuya Luns ay 3-way namin. Ako, Jonas, Sinyo, Basilio. Pero para sa akin, ayoko ng 3-way. Para sa akin lang, opinion ko lang. Kung bakit ayoko ng 3-way, dahil bukod sa hindi mapaghahandaan ng todo yung isa, ay mahirap magkabisado ng dalawang tatlong rounds. Syempre tatlong rounds 'yon. Kakabisaduhin mo siya ngayon. At syempre, halos isa lang kami ng estilo nung tatlo, puro kami mga joker Kung magti-3-way kami, alam mo 'yon, siguro pwede kami maglaban-laban, magkakaibang event. Pero yung 3-way nga, si Kuya Luns kasi kaya niya yun. Putang ina, napakatalinong tao niya, napakagaling yan Ako kasi, aminado ko, hindi ko kaya yun. Hindi ko mapupukusan yung isa sa kanila. Kaya, ang gusto kong mangyari ay Sinyo versus Basilio na lang. Kayo, sa tingin nyo, kanino kayo, kung kayo ang papipiliin, sige, ano muna natin, sa skill set muna tayo. Pagdating sa rhyming, okay, rhyming muna tayo. Sa rhyming, alam naman natin si Sinyo, hindi siya maarte sa rhyming, hindi siya ganun ka mitikuloso pagdating sa rhyming. Madalas yun ang pinupuna sa kanya, hindi nga raw siya nagmumulti. Pero hindi naman sablay yung ibang rhyming niya, no? Minsan may mga magagandang rhyming at kaya rin magmulti ni Sinyo. Pero yun nga, hindi niya sinasacrifice yung jokes para magmulti. Kung usapang rhyming, siguro si Basilio ay pakiramdam ko mas lamang si Kuya Dave. Si Basilio sa rhyming dahil dati pa lang, Republic days pa lang, alam naman natin si Kuya Dave ay isang magaling na rap artist. Rapper talaga siya. Kumbaga, kahit sa kanta, napaka mitikuloso ni Kuya Dave sa mga rhyming. Magaling mag-rhyme si Kuya Dave. Kung hindi nyo pa napapakinggan yung isang kanta nila Looney, yung Di Mo Ko Kilala, Ispatan nyo yun, napakaganda nun yung ano ni Kuya Dave doon. May mga nilaro siyang salita doon, yung ginagawa ni Sinyo.
yung one word scheme, yung one word wordplay. Ginawa ni Kuya Dave yun doon sa Di Mo Ko Kilala. Ispatan yun, kanta yun nila Looney. Yung malalaman lamang ng nilalaman ng may alam pag alam mo na may laman at alam mo na may laman. Malalaman mo yung may laman iba sa may alam at malamang na yung lamang ay yung may alam sa may laman. Basta ganun yan nilaro yung salita. Pero ang ibig sabihin lang nun, yung lamang ang may alam. Parang yun yung pinaka meaning lang nun, yung pinaka pinupunto ng kanta na yun. Yun, ano nyo yun, ispatan nyo yung kanta na yun, Di Mo Ko Kilala. Doon pa lang si Kuya Dave, makikita mong ginagawa niya na dati yung mga ginagawa ginagawa na ni Kuya Dave yun, yung mga laro sa salita. Dati pa lang ginagawa na ni Kuya Dave yun. Kaya kung i-base natin sa tugmaan, pakiramdam ko mas lamang si Kuya Dave at mas meticuloso si Kuya Dave sa pagtugma kaysa kay Sinyo. Okay, sa jokes. Sa jokes naman tayo. Pareha silang magaling, pareha silang malupit, pero may kanya-kanyang atake. Si Sinyo, saan ba magaling si Sinyo pagdating sa jokes? Magaling si Sinyo mag-jokes ng mga unpredictable din ang mga jokes ni Sinyo. Unpredictable yung mga jokes ni Sinyo, alam naman natin 'yon. Hindi lang basta jokes. Kumbaga creative mag-joke si Sinyo. Hindi siya basta-basta nagjo-jokes at madaling ma-absorb ng tao. Kahit ako bilib na bilib ako at idol ko si Sinyo pagdating sa jokes. Lalo na yung kahit yung mga dating battle niya pa, isipin mo, simpleng joker lang si Sinyo noon pero ang lupit niya na. Lalo pa kaya ngayong medyo technical na mag-joke si Sinyo ngayon. Pakiramdam ko yun yung kailangan mahabol ni Kuya Dave, ni Basilio. Dahil si Kuya Dave ay para sa akin lang, opinion ko lang, no. Si Kuya Dave ay sobrang tagal nang hindi bumabattle. Isa lang one-on-one niya kay Zaito. Hindi natin alam kung kaya pang mag-adjust ni Kuya Dave ng ganong mga jokes na technical. Kung kaya niyang gawin pa yon. Pero kung jokes na yung mga tito jokes na mabenta, na sobrang witty na mga jokes, hindi matutumbasan yon. Alam naman natin kung gaano kalupit si Kuya Dave sa ganong atake. Magkaiba, yun nga, sabi ko, magkaiba sila ng estilo ng atake. Isang nagte-technical na jokes, creative, at isang old school na joker, na mga tito jokes na pasok pa rin hanggang ngayon. Kasi kahit kami sa Batang Quiapo, pag nasa tent kami, pag nagjo-joke si Kuya Dave, tatawa pa rin kami ng tawa. Hindi nga jokes, minsan yung pilosopong sagot, yun yung mga nakakatawa. Siguro, yun nga, pareha sila magaling mag-jokes, magkaiba lang ng atake. Pero ang natin dito ay kung kayang sabayan ni Kuya Dave sa technical na joke si Sinyo, or kayang sabayan ni Sinyo si Kuya Dave sa mga simpleng witty na jokes. Di rin natin alam kung anong atake gagawin nila, no? Pareha silang magaling sa jokes, pareha silang joker, pareha silang may ibang estilo. Yun. Yun na lang natin dito talaga kung paano sila mag-aanda sa isa't isa. Sa stage presence, parehas lang, halos. Kung napanood nyo yung laban ni Basilio at ni Zaito, putangin na kung gaano kalupit si Kuya Dave doon. Kung ganong Basilio yung lalaban kay Sinyo, pakiramdam ko puta magiging classic yung battle. At kung yung Sinyong lalabas ay yung katulad nung Sinyo na laban niya kay Tipsy D or Shay, sobrang ganda na magiging laban para sa akin. Pareha silang crowd favorite. Pareha sila, kahit sabihin nating sobrang active ni Sinyo ngayon, sunod-sunod yung battle niya, magaganda. Yung laban niya kay Poison, para sa akin maganda pa rin yun. Kahit nag-joke siya sa round 3, yung 1-2 niya, solid yun. At si Kuya Dave naman, comeback. Alam mo yung puta, syempre, Basilio yan. Sobrang tagal niyang hindi lumaban.
At alam kong magiging mainit pa rin yung pagtanggap sa kanya ng tao. At syempre putang old god tsaka yung current yun na maglalaban. Gaano katindi yung na yun, gaano katindi at kung gaano kalupit yung mangyayari. Dahil isang matagal nang hindi bumabattle at pakiramdam kong kayang mag-adjust ng sulat. Syempre tagal niya nagpahinga, hindi naman totaling na bakal na kinakalawang. Isip yan tol, kayang-kaya niyang paganahin yan anytime na gustuhin niya. At pag may battle ang isang battle MC, pag may battle nagiging 100% ng takbo ng utak niyan. Hindi yan parang bakal na pag hindi nagagamit or hindi nagagalaw kinakalawang. Hindi, ang isip ng tao ay iba. Sabay si Sinyo na babad ngayon si Sinyo sa battle. At pakiramdam ko gamay niya na ulit yung battle rap. Maganda talagang kalalabasan niyan. Ang tanong, magaganap kaya to sa Ahon 16? Dahil pag tinatanong ko si Kuya Dave, ito trivia, pag tinatanong ko si Kuya Dave, Kuya, kailan ka ulit babattle? Lagi niyang sinasabi na parang babattle siya pero kay Sinyo na lang ata. Gusto niya talaga makalaban si Sinyo pero gusto niya, di ko alam kung mangyayari ngayong Ahon. O siguro pagtapos ng Batang Quiapo or pag alam niyang hindi na siya busy. Pero si Sinyo talaga ang gusto niyang makalaban. Pag nag-uusap kami, tinatanong niya din ako minsan kung gusto kong kalaban si Sinyo. Ako, pinaka-safe ko kasing sagot dyan ay hindi. Bukod sa hindi, hindi pa. Dahil syempre si Arik naman magdidesisyon yan eh. Si Enigma magdidesisyon yan eh. Si Sinyo ay mahirap kalaban. Yun, para sa akin. At yun, kung magbabalik si Sinyo sana kung babattle siya ulit, sana Basilio na para sa akin sana Basilio na or sa akin kasi kung sa kanila ni Syed parang walang masyadong backstory. Hindi katulad ng Sinyo Basilio na talagang parehas Joker, parehas naghari sa ganung style. Yun yung magandang paglabanin. At alam naman natin, kagagaling lang ni Sinyo sa talo, Kailangan niyang humabol or makabawi ulit. At magandang pagkakataon yun kung si Basilio ang makakalaban niya. Pero para sa akin, kung ako papapiliin kung sino mananalo rito, kung ibabase ko to sa, kasi naano ko rin si Kuya Dave pwedeng para sa akin, Basilio ko. Dahil syempre sobrang tagal bumabad ni Sinyo sa battle at pakiramdam ko maraming maiisip si Kuya Dave, si Basilio kay Sinyo, lalo na yung ganyan yung nagkaroon pa ng malalang choke si Sinyo sa round 3. Pwedeng isa sa mga masilip ni Kuya Dave yun. At si Sinyo kasi parang para sa akin kasi ang hirap hanapan ng butas ni Kuya Dave Siguro kailangan niyang personalin si Kuya Dave para talaga maging epektibo or maganda yung battle. Or kung anong atake gagawin niya. Pero yun nga, iba yung taong sobrang tagal ng pahinga. Iba yun. Kumbaga parang mas marami nang naipon na yun. Yun, para sa akin. Kayo, sino manok nyo para sa inyo? Anong pakiramdam nyo kung pagbalik kaya ni Sinyo 100% na siya ulit? Dahil sobrang pakiramdam ko magpapahinga talaga si Sinyo. Hindi naman 100% na Basilio para sa akin. Siguro pwedeng Sinyo rin dahil puta, alam naman natin Sinyo yan Kaso kasi alam nyo ba, mataas na masyado expectation ng tao kay Sinyo. Sobra! Dahil sobrang galing ni Sinyo sa mga pinapakita niya lagi. Kaya expectation sa kanya ng tao sobrang tumaas. At kay Kuya Dave, mataas din expectation sa kanya ng tao dahil comeback niya nga. Sobrang tagal niya nagpahinga. Pero base sa mga nakikita ko at syempre kasama ko si Kuya Dave, nakikita ko pa rin pag nagawa kami ng team song ng Batang Quiapo ng soundtrack. Iba pa rin si Kuya Dave, matalas pa rin talaga siya mag-isip at magsulat.
At syempre iba yun, puta, mas maraming karanasan sa mundo yun eh. Ano lang, siguro gahibla lang, Basilio ko. Kayo, sinong manok nyo? Comment nyo dyan sa baba kung sino comment nyo dyan at sabihin nyo kung bakit siya. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Maraming ng prediction ng tanga para sa akin. At kung mangyayari yan sa Aun 16, abangan natin. Malay nyo, di ba? Dito na lang. Peace out.